Uso epektibo na ngayong araw ang big-time rollback sa diesel. Good news daw ito para sa ilang jeepney driver sa Metro Manila. Umaasa kasi silang may dagdag kita dahil sa malakihang rollback. 3 piso ang bawas singil sa kada litro ng diesel na gamit sa mga jeep. Ikinatuwa rin ng ilang delivery rider ang 70 sentimong tapya sa kada litro ng gasolina na gamit nila sa kanilang mga motorsiklo. May 2 piso at 30 sentimo ring rollback sa kerosene. Sabi ng Department of Energy, posibleng magtuloy-tuloy pa ang oil price rollback hanggang matapos ang 2023. Dahil yan sa magandang inventory ng langis ng Amerika at pagbagal ng manufacturing sector sa China. Matapos ang halos 7 taon, pansamantalang nakalaya na si dating Senador Laila de Lima matapos payagang makapagpiyansa. Pariyan sa huli niyang kaso kaugnay sa bentahan umano ng droga sa bilibid noong Justice Secretary pa siya. Balitang hatid ni Chino Gaston. Palakpakan ang narinig ng payagan na ng korte na makapagpiyansa si dating Senadora Laila de Lima. Thank you. Habang siya ay napaiyak at napataas ng kamay. Pinayagan ding makapagpiyansa ang mga kapwa niya akusado, ang dati niyang driver na si Ronnie Dayan at sina Jonel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bucayo. I will have to destroy her in public. De Lima, you are finished. Agosto 2016, inakusahan ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kritiko si nooy Senadora Laila de Lima ng pagtanggap umano ng campaign funds mula sa droga. February 2017, inilabas ang warrant of arrest kaugnay ng umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dito ko po sa Senado, hintayin ang arresting team. Sinampahan si De Lima ng mga kasong may kaugnayan sa illegal drug trading, pero kalaunan ay ginawa itong conspiracy to trade illegal drugs. Ang unang kaso nakaangkla sa umano'y pagbibigay ng inmate na si Peter Ko ng 3 milyong piso at mga sasakyan. Ang pera, kita raw mula sa transaksyon ng illegal na droga sa bilibid na umano'y gagamitin para sa kampanya ni De Lima sa pagkasenador. Pero noong February 2021, pinawalang sala si De Lima ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205 dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Ang ikalawang kaso, may kinalaman sa umano'y pagtanggap ni De Lima ng nasa 10 milyong pisong kita mula sa illegal drug trade sa bilibid para magsilbing campaign fund. Ang driver at umano'y karelasyon ni De Lima na si Ronnie Dayan ang namamagitan di umano sa nasabing transaksyon. Nagsilbing state witness sa kaso ang dating kapwa-akusado na si former Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos na itinuturong nagdala ng pera sa bahay ni De Lima. Pero April 2022, nag-recant si Ragos at binawi ang kanyang testimonya. Anyay, pinilit lamang siya ni nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idamay ang dating senadora, bagay na itinanggi ni Aguirre. Bago niyan, nag-recant din ng kani-kanilang testimonya sina Dayan. May 2023, ipinawalang sala sina De Lima at Dayan ng Muntinlupa RTC Branch 204 kaugnay sa kaso. Bagamat naghain ang Office of the Solicitor General ng petisyon para mabaligtad ang desisyon. Ang ikatlo at huling kaso tungkol sa umano'y pakikipagsabwatan para sa malawakang bentahan ng droga sa bilibid noong Justice Secretary pa si De Lima. Tumanggap umano siya ng aabot sa 70 milyong piso para sa kanyang kampanya sa tulong ng ilang inmate at opisyal ng Bucor mula 2013 hanggang 2015. Sa mahigit 6 na taong pagkakakulong sa Campo Crame, hindi natigil si De Lima sa pag-iit na inosente siya sa mga paratang. Sa kanyang desisyon, sinabi ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Hener Hito na dapat payagang magpiyansa sina De Lima at iba pang akusado dahil bigo ang prosecution na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiyansa sa halagang 300,000 pesos. Pinapasalamatan ko rin po si Honorable Judge Hener Hito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Nagpasalamat din si De Lima sa Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Ibinalik pa muna si De Lima sa Camp Crame mula Muntinlupa City para maproseso ang kanyang pagpiyansa. Bandang alas 7 ng gabi, lumabas na siya sa PNP Custodial Center.
Sa press conference, sinabi ni De Lima na sa kabila ng pigati at paghihirap na dulot ng anyay pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban, patuloy siyang nananalig na darating ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang sasabihin, God forgive him and God bless him. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the very beginning. We respected and respect the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. Kinukuha pa namin ang panig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na siyang Justice Secretary ng sampahan ng drug cases si De Lima. Si Senator Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sinabing nirerespeto niya ang mga desisyon ng korte pero nagtataka raw siya. I cannot really say with certainty na mahina yung kaso because it withstood the time of President Duterte's term. Ito na ngayon, dandahang nadidismiss at saka nabibigyan ng bail. Hindi ko masabi. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Salvador Panelo, dating miyembro ng gabinete ni Duterte, na hindi pa napapatunayan ng mga nag-recant na pinwersa silang tumistigo. At kahit hindi isama ang kanilang mga testimonya, aniya, may malakas na ebidensya pa rin nagpapakitang guilty beyond reasonable doubt ang akusadong si De Lima. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaabangan na ng mga kaanak ni dating Senadora Laila De Lima sa Irigas City sa Camarines Sur ang kanyang pag-uwi roon. Kwento ng pamangkin ni De Lima, ilang taon daw nilang ipinagdasal ang paglaya ng dating senador. Mabigat daw sa loob nila na makitang nakakulong ng matagal ang kanilang kaanak. Nagpasalamat din ang pamilya ni De Lima sa mga taga-suporta nila. Nabanggit ng dating senadora sa kanyang press conference kagabi na balak niyang umuwi sa Irigas City para mabisita ang kanyang inang 91 years old. Ang Irigas City Council naman nagpasa ng resolusyon para ipanawagan ang mabilis na pagresolba sa natitirang kaso at tuluyang paglaya ni De Lima. Heto ang mabilisang balita ngayong Martes. Sinampanan ng reklamo ang pulis na person of interest sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Naharap sa reklamong kidnapping at serious illegal detention si Police Major Alan De Castro, pati ang kanyang driver bodyguard at 2 iba pa. Dahil nakapagsampa na ng reklamo, partially solved na ang kaso para sa CIDG kahit hindi pa nahahanap si Camilon. Samantala, sinusuri na ang hair at blood samples na nakita sa natagpuang sasakyan na ginamit umano ng grupo sa Batangas. Huli kamang isang krimen sa Mapandan, Pangasinan. Naglalakad ang biktima nang lumapit sa kanya ang suspect at bigla siyang pinagsasaksak. Lumaban pa ang biktima pero hindi siya tinigilan ng suspect. Nasawi ang biktima na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Base sa investigasyon, pinagseselosa ng suspect ang biktimang kapitbahay niya. Matagal na raw nila itong pinag-aawayan. Nakatakdang kasuhan ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Umatake ang iniinalang salisigang sa isang mall sa Quezon City at ang ninakaw nilang credit card agad ipinambili ng mamahaling cellphone. Balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng pulisya ang 4 na miyembro umano ng salisigang matapos mabisto ang kanilang mondo sa isang mall sa Barangay Pansol, Quezon City. Kinilala ang mga sospek na sina Sabela Cuna, Weng Ramos, Aini Rabe at Arvelin Mamaran. Ayon sa pulisya, isang babaeng senior citizen ang ninakawan ng mga sospek. Nabiso na lang daw ito nang kumain sa isang restaurant ang biktima. Magbabayad na sila, nalaman nila na wala na pala yung pera nila saka yung credit card nila, nakabukas na pala yung bag nila. Nakatanggap sila ng text mula sa isang bangko na nagkasabi na yung credit card nila ay mayroong transaksyon na nagaganap. Ang binibili ng mga suspect isang cellphone na nagkakahalaga ng mahigit sa 84,000 pesos. Agad na nakapagsumbong ang biktima sa pulisya.
Kita pa sa ilang kuha ng CCTV ang transaksyon nila sa tindahan ng gadgets. Sa loob na rin daw ng mall sila na aresto. Nakatakas naman ang dalawa pa nilang kasabwat. So nagawa nila makapag-transact doon sa bilihan ng cellphone gamit ang peking ID. Nakapagpagawa agad sila ng peking ID, same lang doon sa pangalan ng pangalan sa credit card. Nabawi sa mga salarin ang biniling cellphone at ang pera ng biktima. Positibo rin silang kinilala ng empleyado ng tindahan. Ayon sa QCPD, nag-ooperate ang grupo sa buong Metro Manila. Ang modus nila ay pumupunta sila sa mga event na maraming tao, doon sila ngayon ang bibiktima, nagkasilisip. So hindi mo na lang mamamalaya na nawawalan ka na pala ng mga gamit, tangay ang inyong mga cellphone. Ang mga sospek na sinaramo sa trabe, pangatlong beses na makukulong dahil sa pagnanakaw. Wala po, sir. Totoo ba yun? Hindi po, sir. Sa korte na lang po kami magpapaliwanag. Kagaya na po na sinabi niya, sa court na lang po. Si Mamara naman na pag-alaman na may existing warrant of arrest dahil sa kasong pagnanakaw sa Cebu. Isinilbi ito sa kanya ng mga operatiba sa police station. Wala akong alam dyan, sir, kasi ano po, sir, yung kahit balikan pa po yung CCTV ko, saan po nangyari yung lugar na po yan, sir. Hindi nyo po kami makikita doon. Nasampahan na mga sospek ng reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act at theft. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, wala pang 24 oras mula nang nabuo, humina na bilang low pressure area ang binabantayan nating bagong bagyo sa Pacific Ocean. Huli ang namataan ng Pag-asa, 1,620 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, hindi naging kaaya-aya iyong kondisyon dito nga sa paligid ng bagyo, kaya ito humina. Sa kabila niyan, posible pa rin magbago ang mga kondisyon at maging angkop para muling mabuo na bagyo ang nasabing LPA. Gabi bukas o madaling araw ng Huwebes, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Kung tuluyang magiging tropical depression, tatawagin ito sa local name na Bagyong Kabayan. Sa ngayon, ito nga hanging amihan ang nakakaapekto dito sa may northern at central Luzon, habang itong shear line naman ang umiiral sa southern Luzon. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Provinces, La Union, Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Isabela. Sa mga susunod na oras, uulanin ang silangang bahagi ng Luzon at Visayas base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible rin ang ulan sa ilang panig ng Mimaropa Region, Western Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment na dapat maibigay na ang 13th month pay ng mga empleyado bago magpasko. Sa Labor Advisory po ng DOLE, December 24 o bisperas ng Pasko ang deadline sa pagbibigay ng 13th month pay. May makukuhang 13th month pay ang mga empleyado basta nakapagtrabaho sila sa kanilang kumpanya ng higit kahit isang buwan lamang ngayong pong taon. Ang minimum 13th month pay hindi dapat bababa sa 1/12 ng basic salary ng empleyado sa isang taon. Halimbawa, kung sumasahod ng 240,000 pesos ang empleyado sa loob ng 12 buwan, dapat 20,000 pesos ang makuha niyang 13th month pay. Eto nga mga maren, napanood na si Yasi Pressman sa episode kagabi ng Kapuso Action serye na Black Rider. Ginagampanan ni Yasi ang role ni Bane o Vanessa. Sa unang eksena ni Bane, huli cam ng audience na miyembro siya ng grupo ng salisi. Yan ay matapos nilang salisihan ng isang matandang babae. Mission failed dahil wala silang nakuhang pera. Kaya naman dapat abangan kung ano ang magiging role ni Bane sa buhay ni Elias Guerrero at paano siya makakaapekto sa pagkamit ng bagong mukha ng hustisya. Gabi-gabi yan sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Nanalangin at nagpasalamat si dating Senador Laila de Lima matapos siyang pansamantalang nakalaya. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine?
Connie, kakaalis lamang ni dating Senator Laila de Lima dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Actually, 9:45 ngayong umaga nang dumating si dating Senator de Lima dito sa Our Lady of Manaoag. Bago pa siya makapasok sa loob ng simbahan para mag-alay ng panalangin, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na siya ay makausap. Anya, matagal na siyang devotee ni Inang Maria at actually nga sa loob ng 6 years na siya ay nasa loob ng kulungan, naging lakas niya si Inang Maria. Kabilang sa kanyang prayer sa loob ng kulungan na once makalaya, agad siyang pupunta dito sa Our Lady of Manaoag para magpasalamat. Kaya naman kahit pa nga daw, pinagbawalan siya ng ilan sa kanyang mga abogado na pumunta dito sa Our Lady of Manaoag, ay pinilit pa rin niyang makapunta ngayon dito para nga mag-alay ng panalangin. Actually, umabot ng 20 minutes yung kanyang visit. 10 minutes siya sa loob ng simbahan na nag-pray. At after nga niya mag-pray, paglabas ng simbahan, ay kinumusta rin niya yung mga supporters niya na maaga pa lamang ay nag-aabang na dito para siya ay personal na makita. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Niyanig ng magnitude 4.7 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Ang mga estudyante ng Gapok National High School ng Sultan Kudarat mabilis na pinalabas mula sa mga classroom at pinag-duck, cover and hold habang nasa open area. Natunto ng epicenter ng pagyanig 19 kilometers southwest ng Maytum, Sarangani, kaninang pasado alas 8 ng umaga. Naramdaman ang intensity 3 na pagyanig sa General Santos City. May naitalang isang aftershock. Sugatan sa pananaksak ang isang babaeng naniningil ng utang sa Antipolo City. Depensa ng suspect, nainis daw siya sa paniningil ng biktima kahit nagsabi na siyang magbabayad na sa susunod na linggo. Balitang hatid ni Nico Wahe. Imbes na makasingil, mga sugat sa braso, dibdib, tiyan at hita ang napala ng isang ginang nang puntahan niya ang nagkakautang sa kanya sa kanilang bahay sa Antipolo City. Pinagsasaksak kasi siya ng kinakasama ng sinisingil niya. Damay rin ang 3 niyang anak na nagtamo rin ng mga sugat matapos siyang saklolohan. Ayon sa Antipolo Police, lasing ang suspect. Nagkataon na nakulitan yung suspect dahil siya po ay nakainom at bigla niyang sinugod sa kanilang tahanan at inundayan ng saksak yung 4 na kababaihan. Bali, isang pamilya po yun. Matapos saksakin ng mga biktima, nagtago raw ang suspect sa bulubunduking bahagi ng sitio kay Sakat 2 sa Barangay San Jose. Nadakip siya kahapon matapos may magsumbong kung saan siya nagtago. Kinilalang suspect na si Joseph Delda na umamin naman sa krimen. Ayon kay Delda, siya talagang may utang na 600 piso sa biktima. Hindi naman daw niya ito balak takbuhan. Kinausap ko kasi yung pamangkin ko ililibing. May baby kasi namatay. Kalalabas lang namin sa ospital, tapos ililibing. Kinausap ko siya na hindi muna ako magbayad, sa susunod na lang. Umuki naman yun. Tapos baka bumalik na naman doon para singilin na naman ako. Kaya pinuntahan ko siya doon. Doon ako nainis eh. Kasi kinausap ko na nga sa sunod, next week na ako magbayad eh. Ayon sa Antipolo City Police, dati na raw may kasong frustrated homicide si Delda. Pero itinanggi niya yan sa panayam namin sa kanya. Nagpapagaling pa ngayon sa ospital ang mga biktima. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tuneladang patay na isda ang nagpalutang-lutang sa Canacao Bay sa Cavite City. Problema na ng mga residente roon ang masangsang na amoy mula po sa mga patay na isda. Umabot na sa mahigit 100 sako ang nahakot. Naglagay na rin ang mga residente ng mga lambat para hindi ito pumasok sa loob ng bahay nila tuwing high tide. Nakikipag-ugnayan na ang Cavite LGU sa BFAR at sa Philippine Coast Guard para sa investigasyon. Ngayong papalapit ang Pasko, napansin niyo bang dumarami ang mga namamalimos sa kalsada? Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, iniimbestigahan na nila ngayon ang isang sindikatong nagdadala umano ng indigenous people o mga katutubo mula probinsya papunta sa Maynila para magpalimos o manghingi ng limos. Posible umanong maharap ang grupo sa kasong human trafficking. May programa naman daw ang DSWD para sagipin ang mga nanlilimos. Inaalam nila kung taga saan ba talaga ang mga pamilyang nakatira sa lansangan. Yung iba, nakukumbinsi naman umuwi sa probinsya. Patay sa aksidente ang isang lalaking tumatawid sa kalsada sa Malabon. Depensa po ng nakasagasang driver, nakago ang traffic light noon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Dead on arrival sa ospital ang lalaking ito matapos masagasaan ng truck sa Malabon pasado alas 11 kagabi.
Kinilala ang biktima ng kanyang kapatid bilang si Robert Riza, 36 na taong gulang. Magkasama silang tumatawid na mangyari ang aksidente. Galing daw sila sa trabaho sa pier at pauwi na noon. Sa driver, ako wala naman akong hindi ko pwedeng batasin yan eh. Siyempre may asawa at anak yan eh. Sila mag-uusap, ako kapatid. Siyempre, sobrang galit ako sa kanya. Gusto ko rin siyang yun eh. Hirap, wala na kami mga magulang. Nasa kustodiya na ng Traffic Bureau ng Malabon Police ang driver, pati ang minamaneho niyang truck. Nakago-signal yung traffic light. Kasi tuloy-tuloy ako. Tapos tumawid yung tao. Tumawid yung tao. Hindi ko na siya maprinuhan. Kasi malapit na masyado eh. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa aksidente. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang bata sa Basilan matapos umunong tagain ng sarili niyang lola. Sa Albay, patay rin ang isang construction worker na nasagasaan daw ng tren. Balitang hatid ni James Agustin. Nasagasaan umano ng tren sa barangay Bagong Bayan sa Uwas, Albay ang isang lalaking construction worker. Kinilala siyang si Francis Remolacio. Kwento ng punong barangay bago nangyari ang insidente. Nakita raw ng ilang residente ang lalaki na tila lasing. Siguro ang pagkakalam ko to, nakatulog to doon sa gitna ng siguro ng release kasi nasa gitna talaga siya. Ang tama niya sir, balik yung paa. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Basilan naman tinaga-umano ng kanyang sariling lola ang 12 taong gulang na batang lalaki sa Lamitan City. Natagpuan ng bata sa kagubatan sa barangay Bohe Sapa noong Biyernes ng gabi. Nakatali ang kanyang mga kamay at may sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Na-recover sa crime scene ang ginamit daw na bolo ng sospek. Yung assessment po namin, balay nakatalikod po yung bata. Tapos nung tinaga niya ito sa ulo, saka tinali po niya doon sa may punuan ng marang. Doon after that yun, pinagtakaga po niya ang bata. Base sa investigasyon, kasama ng lola ang bata para mamulot ng nahulog na bunga ng niyog. Pero nang umuwi ang sospek, hindi na raw niya kasama ang apo. Bago po yun na makita yung bangkay ng anak ko doon, nag-amin na po siya sa barangay captain namin. Yung galit po, nandyan na po siya talaga. Yun na lang po yung magagawa ko, umiyak, sumigaw, magtanong, bakit nangyari yun? Despite of all na napakabuti namin sa kanya. Ayon sa pulisya, may problema umano sa pag-iisip ang sospek. Isinailalim na sa inquest proceedings ang sospek na maharap sa kaukulang kaso. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. O mga mare, update naman tayo sa Miss Universe pageant. May dapat abangan ng Pinoy fans sa intro ni Miss Universe Philippines, Michelle D. Pilipinas! Yan daw ang babanggitin ni Michelle sa Miss Universe introduction niya, imbes na Philippines. Mga kapuso, tuloy-tuloy lang po ang bayanihan para kay Michelle, kaya iboto natin siya sa Miss Universe app. Biyahing El Salvador na rin ngayong araw ang 1979 Miss International na si Miss Melanie Marquez para suportahan ang anak niyang si Michelle sa Miss Universe pageant. Excited pero nangingibabaw ang kaba ni Miss Melanie ngayong papalapit na ang coronation night. I'm just so proud of her kasi she really works so hard. Nakita ko talaga yung yung sipag niya, yung dedication niya, focus. Sabi ko ngayon, dapat ganun talaga. Sa huling bilang, 111 Pilipino na ang ligtas na nakalikas mula sa Gaza. Ang pangatlong batch nakarating na sa Cairo, Egypt. Kabilang po dyan ang ilang Pinoy na nagpaiwan noon sa Gaza dahil hindi pa pinayagang lumusot sa Rafah Crossing ang mga kaanak nilang Palestinian. Ayon sa ating embahada sa Jordan, meron pa tayong 26 na kababayan sa Gaza. 25 na sa kanila ay lumipat na sa Southern Gaza. Ang isa naman po ay Pilipinang madre na pinili raw tapusin ang misyon niya roon. Nakauwi na rin sa Pilipinas ang ika-8 batch ng OFW na nagpa-repatriate mula sa Israel.
39 sila na pawang hotel workers at caregivers. Kahit nangihinayang sa magandang sweldo sa Israel, nangibabaw pa rin daw ang takot kaya umuwi na muna sila. Makakatanggap sila ng financial at livelihood assistance mula sa OWA at iba pang ahensya. Kinuha na po natin ang mga profile nila para doon sa job matching kung pipiliin po nilang muling maghanap ng trabaho. Mga mare, star-studded ang joint birthday celebration ng two lady bosses ng Kapuso Network. No other than GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Marcelo. Present kagabi ang ilang Sparkle artists na nagbigay ng kanilang well wishes, gaya ni Alden Richards, Barbie Forteza, Gabby Garcia at Julian San Jose. Ano naman kaya ang wish ng ating super women? Siguro yung birthday wish ko, sana pagpalain si Michelle D dito sa nalalapit na Miss Universe competition. I hope that Michelle makes it. I hope she brings home the 5th crown. Feeling ko nga she was born to be Miss Universe. At kaugnay po sa pansamantalang paglaya ni dating Senadora Laila De Lima matapos payagang magpiyansa. Nakasalang dito sa Balitang Hali, mismong si former Senator Laila De Lima. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa GMA, saka sa lahat ng mga nakikinig. Ma'am, good morning at makikikamusta lamang ho kami sa inyo. Good morning, Connie. Opo, Yes, good kamusta morning. na po kayo ngayong paggising ninyo sa umagang ito? Naku, at malayang-malaya na. Alam niyo, hindi nga ako masyado nakatulog. 2 hours lang ata yung tulog ko. Naninibago pa ako. Namimiss ko yung aking detention cell. At saka yung mga pusa ko doon. Ganun really, naninibago ako. It's a totally new environment for me. So I had a hard time sleeping. Mga 2 oras lang siguro yung tulog ko. Opo. At syempre ito'y welcome development. Pero inasahan niyo po ba na kayo ho ay finally mapapayagan ng makapagpiyansa sa huling kaso niyong ito? Lagi naman po akong umasa. I've been clinging to hope because that's all I could do. You know, when you're someone deprived of liberty, all you have to do is cling to hope. Because if you don't cling to hope, then there's no sense existing. So, nandyan talaga yung hope ko. Hindi talaga yan nawawala. Although, yun na nga, nung panahon nga ni President Duterte, alam ko naman na malabo talaga ako makalaya doon. Now, nagbago yung administrasyon, then there was really hope that justice will find its way. Although medyo hindi rin din kaagad. It took also 1 year. Pero yung pag-asa, nandyan. And I've never, ever lost faith. My faith has never wavered. That one day, I'll be vindicated. Opo. Sinasabi ho natin na syempre pansamantala lamang itong paglaya ninyo, ma'am. Pero of course, ang unang nasa listahan ninyo, as you mentioned sa inyong pong interview kahapon, ay makita po ang inyong pong ina na 91 years old. Bukod po dyan, ano pa ho ba ang mga nasa listahan ninyo? Well, I have to really spend a few days private quality time with my mom and my family. And then I'll be really pondering over my auctions because I have several auctions. Isa yan, syempre, yung pagbalik ko sa law practice and then pagbalik ko rin sa teaching sa law school. At kung ano pa man, mga ibang mga magiging options ko. But always, whatever would be the next calling that I'll be indulging in, ay nandyan yung mga advocacies ko. Hindi po ako hihinto sa pagtulong ng aking mga core advocacies. Pero kung sakasakaling makamit nyo talaga yung hinihiling ninyong hustisya in the end, kayo ho ba, nasa isip nyo rin na kayo ho ay magkakaso naman doon sa mga nagsabi ho na kayo ho ay sangkot dito sa mga sinasabi ho na allegations about you? Andyan lagi yung possibility na hindi naman kasi basta-basta na lang kalimutan yung mga ginawa sa akin.
But you know, at this point, I don't want to dwell on it, muna. Okay. But you know, it's part of my vindication. It's part of attaining a complete and true justice, because everything has been wrong from the start. And then it took more than 6 years of my life. These are prime years of my life. You know, kung iaano nga sa lawyers lingo, you know, the damage done to me is incapable of pecuniary estimation. Hindi mabibilang yung hindi ma-measure yung damage na nagawa nila sa akin. Kasi these are still 6 long years of lost opportunities, of lost milestones in my personal, family, and even in the history of our country. Although hindi naman ako huminto sa mga pagsulong pa sa mga advocacies ko, pero iba na rin kung malaya ka talaga na nakikipaglaban. Si Senator Bato de la Rosa po, sabi niya, bagamat nire-respeto nga po niya yung desisyon ng korte, nagtataka raw siya na bakit daw kaya naging mahina yung ebidensya. Kung talaga mahina, bakit inabot ng 6 na taon bago daw kayo nakapagpiyansa? Ano po ang inyong reaksyon dyan, ma'am? Alam nyo, yun din nga ang talagang naging struggle ng legal team namin. My legal team was doing its best to prove to the court na baseless talaga itong charges, but we have to go through the process. And that's really one of the loopholes of our system, na may dinadaanan na proseso na most of the time, it really took so long for the process to come to an end. And 3 kasi yung kasong pinailan sa akin, so unti-unti na lang nagiba yung 3 kaso na yan. Although the 3rd case nga is hindi pa rin talaga kompleto o lubos na natapos. Okay. But you know, I stand by my innocence. Up to this very day, I stand by my innocence, and I'm pretty certain that I will be fully vindicated in due time. Ma'am, sabi po ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, they stand by their case filing. Pero welcome daw yung bail kasi she has suffered enough. Ano pong reaction niyo dito? Well, it's good for him. It's nice for him to say that at least if she recognized that I suffered enough. I suffered more than enough. I hope he does realize it, and I hope he's sincere in saying that. He knows the role that he has played in all of this. Yun na lang muna po ang pwede kong sabihin. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, ma'am. You're welcome. My pleasure. At sa Thank you so much. uulitin po, sana kayo ho ay magpaunlak muli. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Yan po naman si dating Senadora Laila De Lima. Samantala, bago bumiyahing Amerika mamaya para sa APEC Summit, humarap muna ang Pangulo sa local legislators at leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Davao City. May ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Connie, si Pangulong Bongbong Marcos ang keynote speaker sa first BARM Local Legislative General Assembly na dinaluhan naman ng local legislators ng BARM ngayong umaga. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niya na patunay ang pagtitipon na ito sa pagtutulungan at pagkakaisa ng local leaders ng BARM. Ang mga mapag-uusapan sa General Assembly ay mahalagaan niya sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa at ng BARM government, lalo na sa usaping socio-economic condition. Siniguro naman ng Pangulo ang suporta ng kanyang administrasyon sa development agenda upang makamit ang mapayapang self-governance ng rehiyon. Masaya ring ibinalita ng Pangulo na sa pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio sa bansa kamakailan ay pumirma sila ng diplomatic notes sa grant aid para sa acquisition ng $6.8 million na halaga ng construction equipment para sa road network improvement at disaster quick response operation ng BARM. Inorganisa ng Vice Mayor's League of the Philippines sa pakikipag-ugnayan ng BARM Ministry of Interior and Local Government ang naturang aktibidad. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. When we were talking to other Islamic countries, we continue to remind them that BARM still needs their support. And
I have to say to their credit that they have pledged that support and will continue to support BARM. Kakaiba ho ang isang birthday celebration sa probinsya ng Isabela eh. Ang mga bisita kasi ng birthday girl, mga lolo at lola. Aba, yan po ang 23rd birthday celebration ni Kiara Puno mula po sa Santiago City. Kwento po niya, certified lola's girl talaga siya. Kaya may isang buwan din siyang naghanap ng mga lolo at lola na iimbitahan sa kanilang lugar. Game na game naman silang sumali sa mga palaro at paraffol. Sabi ni Kiara, plano rin niyang gawin ulit ito. Sa ngayon, may 300,000 views na yan at pinusuan ng netizens. Trending! Imagine mo, di ba, 23 years old, iniisip mo party-party ito ng mga kaedaran niya. Pero, wow, ha, party-party ng mga young at heart, di ba? Effort yan, ha? Talagang nangalap siya ng lola at lola. At ito pa, malapit na mag-birthday si Aubrey. Ay, ba? Mabibigyan na tayo. Yan ang trending. Mga lolo at lola din. Imbita tayo ng lola at lola. Ayan, happy birthday in advance, Aubrey. Ito ho ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Oscar Oida. Kasama niyo rin po kami, Katrina Son. At Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para laging updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.